can we have your complete name? I don't like it. Noemi Campo Jose. Noemi Campos. Your date of birth, ma'am. September 14, 1972. September 14, 1972. 1972. You are a native of What am I doing? native kasang ano ka, your province? Province. Tarlac. Tarlac. Kapampangan. Ano po talaga yung trabaho niyo? Ito yung specific po na Na-register. opo. Evaluator. Evaluate. Yung asawa niyo po, ano po yung name niya, complete name? Joel. Galang. Jose. Joel Galang. Okay. Date of birth niya po, ma'am. July 8, 1987. Native po siya ng ano? Caloocan. Caloocan. Ano po yung work niya, ma'am? Company driver. Company. Di ba po, ma'am, you know, ano na yung anak mo kayo? Ilan po yung anak niyo? 3. Ano po yung name ng pangalan niya? Nicole. Nicole. Angelica. Nicole Angelica. Age po? 10. 10. Anong grade na po kayo? 4. Grade 4. Yung pangalawa po, ma'am. Wala. Ano pong name? Miguel. Miguel Joel Pinto. Miguel Joel. Age po? 5. 5. Yung baby niyo po? Joshua James. Joshua James. Age po, ma'am? Oh, so sige po. Magtutu sa May. Oh, magtuturo. Kasi teacher ko siya. Okay. Ito na po yung, bali po kasi, iniba po kasi namin yung way ng pag-i-interview. Kasi yung iba po, more on educational background. Ang ginawa po namin, more on, kayo po as a working mom. So, ang unang-una po namin tanong is, paano nyo po na ma-manage yung time nyo as a working mom? Actually, ang hirap eh. Kasi parang siyempre, as a working mom, una, teaching ako, diba? 7 to 10, nag-teach ako. Tapos from 10 o'clock hanggang 7 ng gabi, opisina ako. Pag break time, just imagine 12 o'clock, isang oras na, umuwi ako ng bahay. Oo nga po, nalaman nga po. Kasi nag-breastfeeding ako, ganun. Doon nga. Kaya malusog. Ay. Kain ng kain. Kailangan. Wala eh. Yun, ang hirap na i-manage. Kung sa akin, yung 12 hours o yung 24 hours, kulang. Para sa akin. Kung ipa-perform ko yung tatlo. Aging, tapos Valid. Pero at least po, di ba, kahit pa. kahit pa paano. Kaya ako yung laging nagmamadali. Oo nga po. Hindi ako yung ayoko yung, halimbawa, may gagawin ako yan. Ayoko nang pagbukas. Kung kayang gawin ngayon, gagawin ko na. Kasi kinabukasan, nakakalimutan ako. So, di ba po, nagtatrabaho po, sabi niyo nga po, nahihirapan po kayo, nagtatrabaho po kayo, tapos nag-drive trip pa po kayo. Paano po kayo nagkakaroon ng bonding time with your family? Ay, basta't gabi. Usapan namin kasi, kami mag-asawa, basta't 9 o'clock, kahit anong mangyari, dapat nasa bahay. Lahat po kayo. Lahat kami. Bago matulog yung mga bata, siyempre, lalaruin muna namin. Tapos, yung Sunday, kahit anong mangyari, dapat family lang talaga. Pasyal. Mag-ako, magkasama. So, yun po. Usually, ma'am, saan po kayo namamasyal? Depende. Pag may pera, pag sahod, pupunta kami ng SM. Tapos maghapon, nasa laruan sila. Pero kung minsan, usually, nasa daywalk kami. Bebo. Mag-bike sila, tapos, saling araw yun. Every Sunday yun. Tapos, attend kami ng mass. Tapos, Manila. Kung minsan, iba-iba na pinupunta. Minsan ang gusto ng bata. So, palagay niyo po, paano nakaka-apekto yung work niyo sa pagpapalaki po ng mga anak? Malaki. Malaki yung epekto. Kasi parang hindi ko as a mother, hindi ko nagagampanan yung, kumbaga hindi ko na susubaybayan yung paglaki nila. Halimbawa, yung panganay ko kasi nag-aaral, private school, ang daming assignment. Okay. Kung minsan, siyempre, agad ka na, o kaya yung late ka na uwi, magagalit ka yun. Kami yung assignment. So, kung minsan, natutulugan na ako. Kung minsan, hindi namin natatapos yung assignment, kasi siya, 4 o'clock, ginigising na. Para mag-ready. Tapos 6 o'clock kasi umaalis nun. So, pag ginising ko siya, alam niya naman yun. Yung hindi natapos yung assignment,
Kaya halimbawa, exam. Next week ang exam. Dapat 1 week before. Nire-review ko na yan. 1 day yung subject. Tapos yung, let's say, bukas na umaga, exam na. Review lang. Parang, Recap. Refresh. lang. Oo, refresh lang para maalala nyo. So, di ba po nasabi niyo na meron po kayong 2 years old na baby? Paano po yung setup ng pag nasa school kayo? Sino po yung tumitingin sa kanya? Meron akong yaya. Meron akong bantay sa bahay. 45 years old na pagkakatiwalaan. Anyway, yung bahay namin, katabi ng bahay ng biyanan ko. Sa kung ibig sabihin, nakikita pa rin sila. Yes. So po, yung yaya niya po yung tumitingin sa kanya pag wala. Basta po, every 12, umuwi po kayo para mag-play. Tapos, 1 o'clock, balik na. Oo nga. Saan po ba talaga yung bahay niya? Lerma lang ako, malapit lang. Layo na. Ayun sa may Kaya malapit lang. Lampas ng pako. Isay. So, ma'am, tatanong lang po namin sa inyo kung ano po yung itinuro ng parents niyo sa inyo na ginagawa niyo po ngayon o itinuturo niyo po ngayon sa mga anak. Yung proper guidance siguro. Yung may takot sa Diyos, siyempre. Saka yung kasi siyempre kasi mga bata ngayon, di ba? Porque yun, yung mga anak ko, ayoko yung tinatawag nilang yaya. Yung kasama ko. Opo. Mama. Mama din. Mama ang tawag nila sa kanya. Ayoko ituring sila na iba. Ako. Kasi ang ko sa kanya, ariin mo yung anak ko na anak mo. Para hindi ka pabayaan. So, ganun yung parents ko kasi. Huwag kang magmata na tao. Lalo na pag hindi ka kaya. Ay, galang mo. Kahit ganun, matanda siya sa akin. Tagal. Saka pag may problema, hindi pwedeng tulungan mo. Okay. So, di ba po, naranasan niyo na po na magkaroon ng pamilya. Ano po yung mga maipapayo niyo sa mga nagbabalak din po magkaroon ng pamilya? Nagbabala. Ano yung pag-asawa, hindi naman nagmamadali. Apo. Kayo, bata pa kayo, ganun madali. Kasi darating yan eh. Kasi sabi nga, di ba, pag hindi ka hinog, ano ba yung, ano bang tawagan yung hinog sa pilit? Apo. Diba, anong nangyayari? Maasim. Maasim, nabubulok, nasisira ka agad. Unlike yung ready kayo. Apo. Hindi magmadali. Kasi darating yan eh. Kasi pasasakba, kung talaga mag-asawa ka, di kalibot ka. So yung akin lang, pag nagplano ka na magpamilya, make sure, hindi ready ka. Kasi ngayon ang ginagawa ng iba, kailangan ready sila financially. Hindi. Dapat. I think hindi. Kailangan ready ka. Yung emotional. Yung paano mo as a girl, ikaw, babae kayo. Yung paano nyo i-devote yung sarili mo sa asawa. Yun dapat kayo ready. Kasi yung pera, diba? Ang dali nating yun eh. Kasi kasi yung iba papakasal ako. Ayan. So, dapat hindi ganon. Kasi pag naman nandun na kayo, darating meron darating. Magagawa ng paraan. So, yung akin lang, kailangan emotionally spiritual. Hindi yung for the good things. After nun, diba? Okay. So, last question na lang po, ma'am. Ano po, yung philosophy in life niyo po na pwede niyo po i-share sa akin para po maging inspiration namin. Pero, yung philosophy po na yun with regards to the family. Sa akin, sa payo ko sa inyo, parang kayo mabuti. Kasi ang pag-aaral, saka yung mahalin nyo, yung mga magulang nyo. Kasi kung ano ginagawa nyo sa kapwa nyo, hindi nang gagawin mo ng iba sa inyo. Especially, hindi ba sabi nila, ang babae daw, pala nyo, hindi daw, ano ba yun? Hanggat hindi kayo nanganganak, hindi kayo bayad sa mga magulang. Okay. So, ayan. Kasi lahat tayong mga babae, lahat ginagalat natin. Yung pag-iisip, sa pagplano ng pamilya. Kasi usually ang lalaki, porque padre yung pamilya, siya yung nasa team. Usually, pero ngayon, hindi naman. Dalawa kayo. So, ngayon, ang akin lang, gano'n ko kayo naging sumingin sa pinagaling. Huwag kayong, kasi alam nyo yung iba, okay, graduate na, gusto mo mabalik sa pero din gano'n. Yun lang ko. Kaya gano'n, kasi pasasagmapan sa babalik kayo dito. Diba? Tapos, ang pinakakunan yung mahalin, yung pamilya.
kasi kahit pa paano, sila yung magtatanong. Ano man ang mangyari, sa kanila ka pa rin. At maraming salamat. Ito naman, tinatanong ko, yun lang.